Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Meron na naman pong witness ang bumaliktad sa poder po ni Senator Hontiveros. So ito hindi naman to bago yung mga ganyan nangyayari dahil kahit nung panahon pa ni Pangulong Duterte, may mga testigo na di umano, yun yung nagtuturo kay Pangulong Duterte na gumagawa nga daw po ng mga EJK. Tulad na lang po nila Las Cañas, lalong-lalo na si Matubato, 'di ba? Tapos andyan pa sila Bicoy na eventually 'di ba binawi rin naman yung kanyang paratang. Tapos yung isang abogado na nag-file din po sa ICC ng reklamo laban kay Pangulong Duterte, binawi din niya yung kanyang testimonya dahil sinasabi nga na binayaran lang daw siya nila Trillanes para idiin o kasuhan itong si Pangulong Duterte. Ngayon, dito sa naging issue kay Pastor Apollo Kibuloy, meron pong inilabas na witness itong si Senator Hontiveros at ngayon nga po ay bumaliktad na rin po siya. So sinasabi niya na siya ay binayaran lamang para sabihin na may ginagawang illegal ito si Pastor Kibuloy at yun nga, dinadamay pa ang mga Duterte. So ito, panoorin po natin itong balitang to para magkaroon tayo ng konteksto. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1,000,000 piso ni Senadora Risa Hontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon, nang harap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City, na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na Dito medyo questionable pa nga medyo questionable pa po nga itong testigo na to. Bakit ko nasabi? Kasi kung tatandaan niyo yung kay Pangulong Duterte, yung mga nag-witness daw na ito may kinalaman o may alam doon sa EJK, hindi sila naka-face mask, hindi sila naka-cover ang muka. Diba? Tulad nila Matubato, nila Cañas. Talagang makikita mo na kung isang iglap lang or kung hindi ka masyadong matalas, iisipin mo totoo yung sinasabi nila kasi matapang silang humarap at nakita yung mukha nila. Pero dito sa issue ng kay Pastor Kibuloy, balot ng yung mukha nila ayaw nila ipakita. Considering witness sila. 'Di ba? So paano mo patutunayan na witness ka kung ayaw mo naman ipakita yung mukha mo para patotohanan yung mga sinasabi mo? 'Di ba kung iisipin mo mas parang credible pa yung kila Matubato kasi sila talagang fearless na ipinakita nila yung mukha nila. sabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom.
Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Ngayon, medyo nakakapagtaka nga yung statement nito nung hearing tungkol doon kay Pastor Kibuloy. Kasi doon sa hearing, sabi ang trabaho doon nito sa KOJC is hardinero. So kung isipin mo hardinero, pero paano niya nalaman na mayroong mga bag ng baril na ilalabas doon sa Glory Mountain, 'di ba? Kung titingnan yung maigi, kung magpupuslit ng ganong klaseng kargamento o mga baril, 'di ba dapat secure na hindi mo na pwedeng ilabas basta-basta, considering yung pinamumunuan ni Pastor Kibuloy ay isang simbahan. So siyempre nakakahiya naman sa mga miyembro ng KOJC kung yung leader nila ay naglalabas ng mga ganong klaseng mga illegal na gamit tulad ng baril. Diba? So doon pala medyo paano niya nakita na mga baril yung laman ng bag kung hindi naman siya, kumbaga ang trabaho niya hardinero, di ba? So hindi naman siguro siya agad-agad makakapasok doon sa opisina ni Pastor Kibuloy para ilagay yung mga baril. Di ba? Medyo tatalasan lang natin yung isip natin na paano niya makikita or napaka-careless naman ng KOJC, lalo na ni Pastor Kibuloy, na maglalabas sila ng ganong mga baril na makikita ng mga ordinaryong miyembro ng KOJC. Di ba? Siyempre magkakaroon ng paghihinala yung mga miyembro na teka, bakit naglalabas yung aming pastor ng baril? Ay tinuturo ng aming simbahan maging mabuti sa kapwa. Di ba? Doon pala medyo may sablay Pero dahil nga dyan, medyo itong si Atty. Topacio, talagang meron na itong history regarding dito kay Senator Hontiveros na ito nagbabayad nga ng witness. Kasi nga hindi na bago yan sa gobyerno natin Simula nung nag-start yan si Pangulong Duterte, kila De Lima, di ba, yung kila Matubato, na nag-invite sila ng mga tao na mag-witness daw na sinasabing mga miyembro daw sila ng DDS, ng Davao Death Squad. Pero wala naman silang maipakitang ebidensya. Kaya nga natawag ni Senator Jingo Estrada na itong si De Lima ay isang incompetent na government official kasi nga after niyang maging CHR commissioner, naging DOJ secretary, naging senador pa, wala man lang siyang napatunayan tungkol doon sa mga aligasyon niya. Kaya siguro kumbaga yun yung ginagamit din na technique ni Hontiveros, yung magtanim ng mga ebidensya at mga witness. So ito, patutuhanan ito ni Atty. Topacio. So tuloy natin. Bribing witnesses in the Pharmalia investigation. Yan ay pending yan sa ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Hontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. Well, actually, these latest developments are not unexpected. Kasi, di ba, I think it was early this year na nag-umpisang umaungaw yung leftist bloc sa House.
sina Representative Arlene Brosas na dapat ng imbestigahan, etc. Ngunit ang tugon ko nga po kahapon ay hindi po lugar ng Senado to determine the guilt or innocence of anyone with respect to a crime. Ito, yung tinutukoy dito ni Atty. Topacio, ito yung time nung formally. Ito yung nung nakaupo pa si Pangulong Duterte bilang presidente at iniimbestigahan yung mga medical supply na binili ng gobyerno dahil nga ito ay pandemic, so mabilisan yung mga transaksyon na kini-question nila na sinasabi nga na merong kinalaman yung mga, ito si Pangulong Duterte doon sa Parmali. Kaya ito, sinasabi dito nga ni Atty. Ferdinand Topacio na yung kredibilidad ni Ontiveros pagdating sa mga witness ay hindi maganda. Kumbaga, napakalaking questionable dahil nga nakikipagsabuatan to sa mga sympathizer ng NPA. So, kumbaga, gumagawa sila ng issue at sila rin ang gumagawa ng witness para patotohanan yung mga ibibintang nila para ito yung magmukhang totoo. A crime. Ngayon, yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ito daw ay in aid of legislation, palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya, yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Ibig ba niya sabihin nung sinusugan nila yon last year, hindi nila nakita lahat ng anggulo. So, what is she saying? At yung privilege speech niya, klarong-klaro naman na ang gusto niya ay dalhin lamang itong kasong to sa Senado, hindi para magkaroon ng bagong legislation, kundi puro hiyain, ibuli, kung sino man ang gusto niyang ibuli. Sapagkat ang Senado po ay hindi korte. Sinabi na po yan ng Korte Suprema. The Senate is not a court, it is not the police, it is not an investigative agency. Its job is to legislate. In the same way that courts cannot legislate, the Senate or the House cannot determine the guilt or innocence of anyone. Yung privilege speech niya, sabi niya gusto niyang malaman kung totoo o hindi yung sinasabi ng witnesses. Ngayon, ang problema kay Senator Ontiveros, katulad nga ng sabi ko, ay ang sama ng kredibilidad niya pagdating sa witnesses. Kung natatandaan niyo noong 2017, yung Ian De Los Santos, may nagreklamo po mismo sa amin, sa VACC, yung tatay ng isang witness na kinuha daw ni Risa Ontiveros, yung anak niya. Yung si Risa Ontiveros, may kaso yan sa Pasay Court ng anti-wiretapping na dinimanda siya ni dating Secretary Vitaliano Aguirre. May demanda siya ngayon for bribing witnesses in the Farmally investigation. Yan ay pending yan sa Ombudsman. So, pag sinabi ni Senator Ontiveros na may witness siya, mag-ingat na tayo. At bakit ayaw niya? Ito kung totoo man ang sinasabi nitong mga witnesses na to, etong hamon ko kay Senator Ontiveros, di tulungan ng tanggapan niya na mag-file ng kaso sa korte. Bakit sa Senado? Ang problema, gusto niyang dalhin sa teritoryo niya kasi a senator cannot be held to account in any other place. Except for the Senate, for any acts done, kahit anong abuso roon, hindi niya siya pwedeng demanda. Gusto niya yung lugar na doon may advantage sila, may home court advantage sila because the rules of evidence are not strictly applied. Pwede mong pa-contempt yung witnesses. Ibig sabihin, dinadala niya yung kaso sa isang lugar na lamang siya. Kasi mahina yung kaso niya. Ba't hindi sa hukuman? Doon talaga ang dapat. So Senator Ontiveros, kung talagang matibay yung kaso mo, I'll see you in court. Otherwise, duwag ka kung dadalhin mo lamang sa Senado yan. Dito, totoo naman yung sinasabi ni Atty. Topacio. Yung mga senador na mayroong leaning sa mga sympathizer ng NPA, ginagamit talaga yung Senado. Hindi naman para usigin yung mga para mag-imbestiga, usigin yung mga pinagbibintangan nila. Ang gusto lang nila, masiraan lang. Ngayon, kapag yan sinang-ayunan lang ng ibang mga group, tulad nung nangyari kay Pangulong Duterte, saka lang sila nagtatagumpay. Pero kung titingnan mo talaga, hindi naman proper venue yung Senado para, alam nyo yun, na ipakitang yung isang tao ay isang corrupt or kung ano man yung masamang gawain na ginagawa niya. Ito yung ginagamit lang para manira lang ng manira. At sabi nga ni Atty. Topacio rito, nagagamit din kasi yung Senado para yung
advantage nila dahil nga kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, hindi sila pwedeng mademanda. Pero tingnan mo, kapag yan nawala sa mga pwesto, na mananahimik yung mga yan at hindi sila magdadaldal tungkol sa mga ganyang issue kasi alam nila makakasuhan na sila. Unlike ngayon, senador siya, pwede siya magpatawag ng hearing, pwede niyang sabihin, pwede siyang magbintang ng kung ano-ano kasi ano siya yan, meron siyang immunity para sa mga ganyang kaso dahil ang laging depensa in aid of legislation. Ngayon, ito yung bagong statement ni Attorney Topacio regarding dun sa sa bumaliktad na na witness dun kay Pastor Kibuloy. So panoorin po natin. Mga tao rito sa ating pamahalaan o katulad niyan si Rizzo Ontiveros. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, may nakausap kami na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Rizzo Ontiveros. Dalawang instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Rizzo Ontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Rizzo Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Rizzo Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Rizzo Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Rizzo Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Rizzo Ontiveros. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Rizzo Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Rizzo Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At so, yun talaga. Talagang may history, merong may pattern, sabi nga. At siguro talagang yan yung hilig ni Senator Ontiveros, yung gumawa ng mga gawa-gawang mga issue at gagawa rin siya ng sarili niyang mga witness kasi nga kinakapitalize niya yung pagiging senador. Kaya ito, pinakamaganda ngayon dito dahil nga may bumaliktad na witness para doon kay Pastor Kibuloy,
dapat magsagawa na po ng hearing itong si Senator Bongo or si Senator Bato de la Rosa, Robin Padilla, para kastiguhin itong si Ontiveros kung may katotohanan ba talaga yung mga aligasyon na sinasabi ng witness na siya ay binayaran lang ni Ontiveros para sabihin yung mga dapat sabihin para mabaon ang KOJC, si Pastor Kibuloy at ang mga Duterte. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.